Kaugnay pa rin ng nalalapit na SONA ni Pangulong Bongbong Marcos, may kinalaman sa ekonomiya at trabaho ang nais marinig ng publiko mula sa Pangulo base sa Pulse Asia Survey. Live mula sa Maynila, may unang balita si Bea Pinlac. Bea, ano naman ang sabi ng mga nakausap mo? Maris, ilang araw na lang muling haharap si Pangulong Bongbong Marcos sa taong bayan para sa kanyang ikatlong State of the Nation address. Ang ilang nakausap natin kanina nakaabang na kung ano o paano ilalatag ang plano ng gobyerno para maibsan ang pagtaas ng presyo ng bilihin. Alas 2 ng madaling araw pa lang, kumakayod na si Aling Maridel sa pagtitinda ng sari-saring gulay. Matumal daw ang benta at mahal ang mga bilihin, kaya hirap siyang mag-budget para sa pamilya. Isa raw ang usaping ito sa nais niyang matugunan at matalakay sa nalalapit na State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Bongbong Marcos. Sana yung mga pangako niya, ma'am, yung sinabi niya nung tumatakbo siya, sana masunod ngayon, ma'am. Sabi niya, may 20 bigas, wala namang 20 ngayon eh. Tumaas wala yung presyo. Pasandin ng ilan pang nakausap ng GMA Integrated News ang bigat ng mataas na presyo ng bilihin. Sana po mababaan yung mga pangunahing bilihin tulad ng gasolina, bigas at saka ganun lang po. Kasi sobrang taas po, sana bumaba pa para makaano sa mga tao, makatulong sa mahihirap. Ang saloobin ni Maridel at Giovanni sumasalamin sa survey ng Pulse Asia noong Hunyo kung saan 57% ng mga Pinoy ang nag-aabang na matalakay sa SONA ang hakbang ng gobyerno sa pagkontrol sa inflation. Sunod ang pagpapabuti sa national economy at pangatlo, ang pagbuo ng maraming trabaho at livelihood. Kasama rin sa mga issue na gustong matalakay ng publiko ang hakbang ng gobyerno sa agresibong galaw ng China sa West Philippine Sea at ang pagsugpo sa graft and corruption sa pamahalaan. Kailangan lagi na lang bigyan ng trabaho ang mga tao, yung mga walang trabaho, bigyan na lang nila ng magandang trabaho. About sa West Philippine Sea, ganun. Kasi talagang literal na atin naman talaga yun. Sana magawa niya ng daan o paraan para makakuha natin yung atin talaga. 2,400 adults ang sumalang sa survey noong June 17 hanggang 24. Meron itong margin of error na plus or minus 2%. Maris, para sa mga nakausap natin, tamang diskarte at sikap lang daw muna habang nag-aabang ng aksyon ng gobyerno. At yan ang unang balita mula rito sa Maynila. Bea Pinlac para sa GMA Integrated News. Mga kapuso, para una ka sa mga balita, mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, subaybayan niyo po kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.